Kaya, sabihin lang niya in 5 minutes daw ang history kung bakit nagkaroon ng Task Force OFW. Siya po ang aming founder, ang ating founder, and international organizer of this first fiscalizer Filipino organization in Italy. May we call on the Honorable Dato Sir Felix Mendoza Lanticho Jr. Tama po ba? Okay. Knights of the Royal Order of Sulu and Sabah. Sir, 5 minutes lang. Una-wala yung aking body ko. Anyway, Assalamualaikum. Salamat po sa inyo lahat, mga kapatid, mga kasama. Attorney Jairo Cias, our beloved Vice Consul pala ngayon. Maging ambassador yan. Si Madam Vice Consul Margaret Mara. Hindi ko alam ang middle name niya, Miss Bana. Salamat din po sa pag-introduce sa akin ni Sister Aileen Rabara. Salamat po sa aking my most favorite wife, ang presidente ng task force. Alam ba yan? Sa lahat ng naririto, yung mga dumalo, maraming salamat at Merry Christmas sa inyo. Ilang minuto na? Ang task force po ay nag-umpisa. Kaya po ito na-umpisahan dahil nung tanggalin ang middle name sa mga dokumento ng Italia. Sad to say, nandito yung ating mga kaibigan sa embassy. Hindi po tayo kontra sa embassy, ano po? Tayo po ay fiscalizer, ating pong sinusurigi, ika sa Batangas, yung mga maling ginagawa ng mga alibugha sa embassy. So hindi lahat dyan. Merong ilan, kaya nang ilan eh. Hindi ko dadalo na dito na magtino. Anyway, ang task force po ay nag-umpisa nung lumabas yung Circular 29 na binulaga nga tayo na tinatanggal ang ating middle name. Kaya po, pagkatapos ng rally noong December 9 na 2010, ang isang migrante international ay bumuo at nagpatawag sa pamamagitan ng Ginoo o Engineer Noel Gofredo Aragon, ang aming sa kasalukuyan ang Secretary General, ng pagrakolye o pag-iipon ng mga community, at nabuo nga po yung isang komite ng Task Force OFW na Task Force Circular 29 nung una na siyang mga kasiwa hinggil sa kasong ito. Subalit sa kalaunan po, ang naka-affiliate sa migrante ay masyadong busy na sa kanilang mga political activities, at lalo na that time nalalapit na yung eleksyon ng party list, no? Sinabi nila na kung maaari maging independent na yung task force kasi nahihirapan na silang maka-adapt kasi ang issue talaga kailangan tutukan. Marami silang trabaho tungkol sa mga political issues at lalo na sa mga nagiging problema. Kung natatandaan, nagka-problema sa Syria, yung sa Jordan, yung gera doon. So mas okupado sila doon kaya naging independent ang task force. At ito, kumo nga, hindi lamang middle name ang nagiging problema sa embassy. No? Nandiyan yung passport, nandiyan yung mga salamat nga doon sa mga ilan na mga kaibigan natin na sila may puso na inaayos nila yung mga sitwasyon natin dito sa Italia. Ginawa itong Task Force OFW. Ang Task Force OFW po ay hindi lamang para sa OFW. Ang concern po nito ay para sa OFW, dating OFW, senior OFW, yung po tinatawag na dating gatas ng baka na nung mawala ng gatas ay gustong karnihin na. Ang mga kamag-anak ng OFW sa Pilipinas, kaya nga po mayroon din tayong chapter sa Pilipinas, yun po ay aliado din natin kasi ang issue pong ito ay global, marami pong issue na napapabayaan, hindi naman pinababayaan ng ating pamahalaan, pero sa dami na rin ng problema ng ating gobyerno, nakakaligtaan nila. Kaya tayo naririto para halungkatin yan at ipaalala sa kanila. Yun po ang tungkulin ng task force, ang proteksyonan, lalo higit ang kapakanan ng mga OFW at saka hindi lamang OFW, hindi lamang OFW Filipino workers, lahat po ng mga migrants sa buong mundo
ay concern po tayo at kung mayroon pong problema, tayo po ay agad tumutugon at dinadala natin sa kinauukulan. In the first place, meron po tayong isang hawak na kaso ngayon na pinakamalaking scam dito sa Italia ay yun po ay ating ginawa ng report at dinala natin sa kinauukulan. At salamat sa tulong ng embahada sa sitwasyong iyon na sila po ay tumulong na magawa ng isang formal na report yung bagay na mga ganoon. Yun po ang task force. Ang task force po, kaya po tinawag na fiscalizer kasi nga po, tayo po ay magbabantay. Ang task force po ay hindi kami, ang task force po ay hindi kayo. Ang task force po, ang task force OFW ay tayong lahat. Maraming salamat po. Maligayang Pasko sa inyo, mga kababayan. At sana po ay patuloy tayong magkaisa at mag-ibigan bilang magkakapatid sa ating isang Diyos.